Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak may ipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo'y wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. Kaz, alam mo ba kung sino yung nakita namin nung lumabas kami ni DJ Tapang sa restaurant? Wait, sino to? Si Erwin lang naman at yung jowa-jowaan niyang hilaw. Sirang-sira na ako kay Luz. Ewan ko ba? Parang malabo na talaga ako sa kanya. Kamusta si Amor? Maniwala ka, this was all just a misunderstanding. Maraming salamat sa napaka-memorable na date. Yun, galit na galit din sa akin. Kasi sinasabi ko sa'yo eh. Hayaan mong magsalita yung mga tao dyan. Huwag mo silang pakilaman. Hayaan mo silang mag-isip. Gusto ko lang naman talaga ayusin pangalan natin para magkabalikan na kami ni Luz. Ayun! Si Luz! Si Luz ang punot dulo ng lahat ng ito eh. Siya rin naman yung dahilan kung ba't ako sumunod sa'yo. Pagbibigyan kita. Pero paano mo isosolve yung pagkamatay ni Ronaldo? May kilala akong pwedeng makatulong talaga sa atin. Tulong? Sino? Si DJ Tapang. DJ Tapang? Isa yan sa naninira sa akin eh. Bago kasi namatay si tatay, marami siyang natatanggap ng mga death threats. Nag-aalala lang ako sa'yo. Erwin? Luz! Ba't nandito ka? Sinusundan mo na naman si DJ Tapang, no? Hindi. Ang totoo niyan, humahanga na ako sa galing niya. Kaya hihingi sana ako ng tulong sa kanya. Tulong? Gusto kong magpatulong sana sa kung may foul play ba dun sa pagkamatay ni Kapitan Ronaldo. Sa tatay mo. Tsaka, teka, ikaw, bakit? Anong ginagawa mo dito? Bibigay ko to kay DJ Tapang eh. Naiwan niya sa radio station niya. Pero, interesado ako dyan sa gusto mong malaman. Mabuti naman. Tara. Erwin? Ikaw yun na ba? Parang narinig ko yung sasakyan mo sa driveway. Erwin! Yes, tita. Erwin, hindi ka man lang ng good evening sa papa mo. Kanina ka pa hinihintay. Bukas yung pinto. DJ? Tita? DJ? Tita? Boyong, Mayor. katukin mo. Yes, Mayor.
Tingnan mo nga kung nakalak yung doorknob. Nakalak, Mayor. Ba yan? Mayor, Hmm. matawag si Sir Erwin. O ano pang hinihintay mo? Sagutin mo na! Sige, ila-loudspeaker ko. Hello? Mayor Victor's phone. Campaigning, it's not fun for the candidate. Nakakapagod talaga. Alam kong nakakapagod, anak. Pero pwede naman natin pag-usapan. Sa gitna ng campaign period, doon mo lang marirealize ang importansya ng katahimikan at pahinga. Sige anak. Pagpahinga ka na lang muna. Pero kung kailangan mo kami, sabihin mo lang, nandito lang kami. Ay, binabahan na, Mayor. Mayor, hindi po kaya splice yung video na yun? Kasi uso ngayon yun eh. Yung may ginagamit silang video, tapos i-splice nila, puputulin, tapos pagsasama-samahin, tapos ikakalat nila para makasira sila ng kandidato. Ganun ba? Hindi naman siguro. Baka naman pagod lang talaga yung anak ko. Hindi ko alam, Mayor, pero uso yung mga ganun sinasabi ko sa inyo, Mayor. Hindi, pagod lang yun. Hindi ako sure dun eh. Oh, Luz, may nakita ba? Naalala ko si Nana, hindi pala ako nagsabi sa kanya. Siguro nag-aalala na yun. Ano ba yun? May tao. Ano ka ba? Ginagawa mo. Wala tayong self-defense. Wala kang panaksak. Self-defense. Pwede to. Para tayong pinaglalaroan dito. Alika, tara na nga. Kasi lang tayo ng oras. Alarm clock lang pala. Sa tatay ko yan. Dinisplay ko dyan para maalala ko siya. Dito yung fountain pen ng tatay ni DJ Tapang. Pero wala na dito. Luz, parang hindi naman nata mag-aaksaya ng panahon ng mga kidnapper para magnakaw ng fountain pen. Anong ibig mong sabihin? Nangangamoy planado yung pag-alis ni na DJ Tapang sa bahay na to. May oras pa sila para mag-impake ng mga gamit nila. Alam mo, Luz, nag-aaksaya na lang tayo ng oras dito. Kasi tayo. Tama ka. Tara na. Baka narinig nila na may gulo dito sa bahay. Hindi na tayo pwedeng makita dito. Baka ito pa yung makasira sa kandidatura natin dalawa. May backdoor sa kusina. Tara, tara, tara.
wala sila rito. Paano mo nasabi? Eh, ang gulo-gulo ng bahay eh. Huwag nilooban. Sabi ko na nga ba eh. Nakidnap yan sila. Paano mo nasabi? Kasi nandito ka at wala dito si DJ Tapang. Luz, wala akong kinalaman sa pagkawala ni DJ Tapang. Hindi lang ikaw ang sinasabi ko, Erwin. Kayo ng pamilya mo. Hi, Hal. Hi, mahal. Parang may umpong na naman ang anak mo. Baka sumpong, madam. Sabi ko nga, sumpong. Suspecha ko. May sikreto sa akin niya si Erwin. Sasayangin niya lahat ng pinagharapan ko. Mahal! Mayor. Mahal! Mayor. Okay lang! Mayor. Alam, Mayor! Naubusan ako ng hangin kakais nyo! Ay, nako. Tigilan Sorry, nyo na. Mayor. Tigilan nyo na kasi. Ang gusto ko malaman, bakit hindi ako hinarap ni Erwin? Dina, puntahan mo yung garahe. Tignan mo kung talagang kotse ni Erwin yung dumating. Sige, mahal! Boyong, Sir. dalhin mo ako sa kwarto ni Erwin. Ngayon na. Oh, Erwin, anong ginagawa mo? Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan na wala kaming kinalaman sa pagkawala ni DJ Tapang. Eh, nagawan ko na naman ng paraan para hindi ako hanapin sa bahay. Bro. Kamusta dyan? Okay naman, bro. Siguro, hindi nila ako istorbohin hanggang bukas. Kamusta yung kotse ko? Siyempre, di mo nakalimutan tanongin yun, no? Alam mo namang 3 years akong naghintay sa wishlist ko bago ako pagbigyan ni Papa niyan. Oo, kung mag-alala, okay ang baby mo. Iniwan ko sa garahe para makita nila agad, para maisip nila na ikaw talaga yung dumating. Kamusta yung honey mo? Tatamis lang to pag papatunayan kung hindi kami ni Papa ang nasa likod ng disappearance ni DJ Tapang. Bro, hindi kayo guilty. Ibig sabihin, makakahanap kayo ng pruweba na iba ang may gawa niyan. Kamusta? Lagaan mo yung loves ko. Ingatan ko. Tulad ng pag-iingat mo dyan sa baby ko. Ha? Alright, bro. Yeah. Sige. Marami pa kaming tingnan dito.
Emil, may tao sa likod ng bahay. Sorry. Ako hindi naman sa... Para lang akong nanay na lagi nag-aalala para sa anak niya, di ba? Pero hindi naman gawain ng bata na yun na magpagabi ng ganito nang walang sabi-sabi. Ano ba nang nangyayari doon? Sige, auntie, wait. Para mapanatag ka, i-text ko na siya. Ikaw talagang bata ka. Hindi pa nga umuwi yung pinsa mo, ite-text mo lang. Wala akong loading. Oh, ito na. Gamitin mo na yung telepono ko. Tawagan mo, dali. Tawagan natin. Nagre-ring. Bakit, auntie? Ano nangyari? Naputol bigla yung linya. Naku, Minda. Ano kayang nangyari sa anak ko? Katukin mo nga. Okay, Mayor. Erwin, anak. Magsalita ka naman. Gusto ko lang makasiguro na okay ka. Sir? If I like a girl, I make sure she knows it. All out talaga ako. I send flowers, niyayaya ko siya sa paboritong restaurant ko. You can say na perfect manliligaw ako. Gusto ko rin isipin na perfect boyfriend ako. Sandali. Parang iba yung boses, ah. Nanay. Ha? Parang eh. Di ba nasa iyo yung susi? Opo. Ito. Buksan mo yung pinto. Pasukin mo. Eyo, boss. Kwelyuhan mo! Kwelyuhan mo! Sandali! Ano yung ginagawa mo? Sabi mo, kwelyong kumira yan. Kinuwelyong ko eh. Hindi yan! Di ba dalawang beses nga, dalawang klaseng kwelyo pag-usapan natin? Yung pangalawa! Gets ko na, Mayor. Yan. Ngayon, nasa si Erwin? Hindi ko po alam, Uncle. Hindi mo alam. Boyong. Mayor, huwag kang magalala. Ako bahala dito. Pakakantahin ko to eh. Manda ka na. Sir, excuse me. Magtatanong lang po ako kasi kakilala po namin yung nakatira dito. Ano pong nangyari sa kanila? Gusto ko lang po malaman sana kung okay sila. Wala na pong tao sa loob. May nakapag-tip ka po kasi sa amin na yung mag-ina rito ay nakidnap. Good morning, Tito Victor, Tita Dina! Hi! Good morning, amor! Signal? Ay, wala na ako ng load. Sige, mamaya na lang. Wait lang, wait lang. Sarap. Wait, okay. Okay. Okay na? Okay. Nasaan si Erwin? Nasa labas nagja-jogging. May tinatago pa kayo sa akin? Wala. Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak maiipit sa gulo.
Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. Bukas yung pinto. DJ? Tita? Dina, puntahan mo yung garahe. Tignan mo kung talagang kotse ni Erwin yung dumating. Sige, mahal! Boyong, Sir. dalhin mo ako sa kwarto ni Erwin. Ngayon din, sir. Ngayon na. Erwin, anak. Magsalita ka naman. Gusto ko lang makasiguro na okay ka. If I like a girl, I make sure she knows it. All out talaga ako. I send flowers. Niyayaya ko siya sa restaurant ko. Eyo, Pose. Pwelyuhan mo! Pwelyuhan mo! Ano yun? May tao sa likod ng bahay. Buti na lang may sasakyan si Richie, no? At least may nahihiram ka. Oo nga eh. Buti talaga na-maintain niya rin to. Paano? Tamad kasi mag-drive yun eh. Mas gusto pa niyang mag-taxi na lang. Talaga? Alam mo bang tamad din yun magdala ng wallet? Ako lagi yung taya pag lagi kami magkasama. Ako hindi naman sa... Para lang akong nanay na lagi nag-aalala para sa anak niya, di ba? Pero hindi naman gawain ng bata na yun na magpagabi ng ganito nang walang sabi-sabi. Ano ba nang nangyayari doon? Sige, Auntie, wait. Para mapanatag ka, i-text ko na siya. Ikaw talagang bata ka. Hindi pa nga umuwi yung pinsa mo, ite-text mo lang. Wala akong loading. Oh, ito, gamitin mo na yung telepono ko. Tawagan mo, dali. Tawagan natin. Si Nanay. Hello, Nay? Patay, dead bat ako. Bakit, Auntie? Ano nangyari? Naputol bigla yung linya. Ito. Here's my phone. Naku, Minda. Ano kayong nangyari sa anak ko? Ay, Auntie, may tumatawag. Ito. Naku, sino naman kaya ito? Hello? Nay. Luz, anak. Kamusta ka na? Ano ba nangyari? Nay, sorry, deadbat kasi ako eh. Meron akong kasama ngayon, tinutulungan ko lang. Hindi ko maiwan, kaya... Bukas na lang ako makakauwi, ah. Oh, sige, anak. Pero mag-iingat ka, ha? Opo, Nay. Bye, love you. Ano daw, Auntie? Who you? Sabi. Iba yata eh. Salamat sa pagpapahiram ng phone na. Malayo pa ba tayo? Saan? Sa pupuntahan natin? Luz, sa totoo lang, hindi ko pa talaga alam kung saan tayo papunta kasi hindi ko alam kung saan nakatira si DJ Tapang. Hindi naman kasi kami close eh. Ano yan? Journal ni DJ Tapang. Nakuha ko to sa bahay niya. Naniniwala ako na nandito lahat ng clues para mahanap natin sila. Ano pa hinihintay natin? Tingnan natin kung ano nakasulat dun sa journal na yan.
Ano yan? Mukhang tinamaan talaga si DJ Tapang sa'yo, ha? May flames pang nalalaman. Teka lang, meron pa dito panigurado. Simula pa lang tayo eh. Agad-agad ka eh. Ito. Monday, breakfast, kape, lunch, adobo and rice. Dinner, adobo and rice. Tuesday, breakfast, adobo and rice. Lunch, adobo flakes with rice. Award-winning nga talaga yung si DJ Tapang. Ang galing magsulat. Teka lang, mag-focus tayo. May mahahanap pa tayo dito, naniniwala ako. Eto, yan. Importante natin mabasa to. Barong and Black Slacks palalabhan kay nanay. Wow! Naghahanap pa ako dito. Meron tayong makikita dito. Sigurado ako. Auntie, dito nga ako kila DJ Tapang pero puro pulis yung inabutan ko eh. Bakit may mga pulis sa bahay ni na DJ Tapang? Paano kung may nangyari sa kanya? At nadamay pa ang anak ko? Teka lang, Auntie, sandali. Huwag mo na mag-isip ng kung ano-ano. Magtatanong ako. Susubukan ko magtanong. Ito. Sir, Auntie, i-loudspeaker kita ha. Sir, excuse me. Magtatanong lang po ako kasi kakilala po namin yung nakatira dito. Ano pong nangyari sa kanila? Gusto ko lang pong malaman sana kung okay sila. Wala na pong tao sa loob. May nakapag-tip ka po kasi sa amin na yung mag-ina rito ay nakidnap. May iba bang tinangay kasama nila? Wala naman sinabing tumawag sa station. Minda, kung hindi nadamay ang pinsan mo sa nangyari kina DJ Tapang, nasaan na kaya siya? Auntie, nung tumawag sa akin si Luz, wala naman po siyang sinabi sa akin kung si DJ Tapang ba yung humihingi ng tulong sa kanya. Alam mo naman kung paano dito sa atin. Kaya naman po siguro niya yung sarili niya, Auntie. Huwag na lang po tayo muna mag-isip ng kung ano-ano. Papanganib sa panahon ng eleksyon. Marami pwedeng mangyari, lalo na sa mga kumakandidato. Tagal pa ba yan? Wait lang, sending. Ayan, okay. Okay na? May signal? Ay, wala na akong load. O sige, mamaya na lang. Okay. Okay. Wait lang ha, wait lang. Sarap. Wait, okay. Okay. Okay na? Okay. Ano gagawin mo sa akin? Sinasabi ko na sa'yo, makulit ka masyado eh, ha? Masyado kang matapang. Tingnan natin kung makatakas ka pa dyan. Di ba sinabi ko sa'yo, pakakantahin kita? Di ba? Pwes! Yan. Ano panintay mo? Kanta! Kanta! Test, mic, test, one. Do, re, mi, fa, sol, la. Hoy! Tama na, ha? Sinusubukan mo talaga ako eh. No? No? Ganun. Matigas ka? Makakatikim ka ng mga bagay-bagay na hindi mo pa natitikman. Sinasabi ko sa'yo. Teka nga, nahihilo ko. Iusin mo, ano ka ba? Kanina pa yan. Kanina pa nga ito eh. Tapat mo lang na maayos. Hindi ka talaga kakanta? Hindi. Hindi ka talaga kakanta? Hindi. Kakakantahin kita. Hindi pala kakanta. What to use? Okay, ito. Pero mamaya ka na. Pang step 4 ka. Ito. Alam ko na. Sigurado ako mapapakanta kita dito! Nasaan si Erwin? Hindi ka aamin? Hindi.
Hindi mo sasabihin sa akin? Kahit ano pang gawin mo, hindi ako aamin, hindi ko sasabihin kung na si Erwin. Pero alam mo kung nasan si Erwin. Hindi mo alam? Alam mo yun eh. Pinapangako ko sa'yo, makukuha ko din lahat ng impormasyon na kailangan ko sa'yo. Erwin, siguro mas magandang bumalik na muna tayo sa pinagkaisahan. Total, di naman natin alam kung nasan si DJ Tapang eh. At saka siguro dapat kailangan na natin magpahinga. Erwin? Erwin! 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 Luz! Luz! Okay ka lang? Luz, I'm sorry. Kung may mangyari man sa'yo, hindi ko mapapatawad sarili ko. Sorry. Okay lang ako. Ang mahalaga, ligtas tayo. Alam mo, mabuti pa nga kung uwi muna tayo sa pinagkaisahan. No. Wala ka sa kondisyon mag-drive. Siguro mas maganda mag-park tayo somewhere na malapit. Dito ako matutulog sa harap at doon ka matulog sa likod. Hindi. Ikaw na lang doon sa likod. Ako na dito sa harap. Mas maliit ako kaya dito ako sa harap. Gusto ko maging komportable ka. Kaya ako na dito sa harap. Doon ka na sa likod. Hindi, Erwin. Dito na ako sa harap. Doon ka na! Good morning, Tito Victor, Tita Dina! Good morning, amor. Uy, ano yan? May dala kang breakfast? Yes, breakfast and good vibes. Wait, where's si Erwin? Nasa labas, nagja-jogging. May tinatago pa kayo sa akin? Wala. How could you? Hindi ba parte na ako ng pamilyang to? Oo naman. Ano yun? Ano nga ba yun? Bakit? Ano yun? Ba't mo ginawa yun? May lamok kasi sa pisngi mo kanina eh. Buti nga pinatay ko pa eh. Di sana nagka-dengue ka. Hindi nga ako magkakadengue pero
Tatabingin naman mukha ako. Sorry. Gusto mo kumain? Bakit mo natanong? Wala, para makabawi lang ako sa'yo. Tsaka gutom na ako. For sure, gutom ka na din. Hindi ko matatanggihan. Tara. So, buong gabi niyo na siya pinapahirapan pero hindi pa rin niya sinabi kung nasan si Erwin? Mama Mor, huwag kayong mag-alala dahil meron pa ako isang napakalupit na strategy. Sigurado ako mapagsasalita ako to. Sana handa na kayo. Makikita niyo ba to? Bubunutan ko lang to. Sige, malayo ka na. Anong gagawin mo dyan? Dapat pa umalis kami. Ayoko naman makakita ng nakakatrauma. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Hindi kayo matutrauma dito. Huwag kang mag-alala. Malinis magtrabaho yan si Boyong. Ulitin ko, nasan si Erwin? Wala pa rin! Ano yan? Hindi kita marinig! Hindi kita marinig! Magsasalita lang ako. Sigurado ka ba? Amin ka na? Magsasalita lang. Magsasalita na raw! Tama na yan, Boyong. Magsasalita na yan. Si DJ Tapang. Nawawala si DJ Tapang. Tapos gusto siyang hanapin ni Erwin para mapatunayan na wala kayong kinalaman sa pagdukot sa kanya. Napakaswerte ko talaga. Napakaswerte ko kay Erwin. Inahagi niyang inaalala ang kapakanan ko. Mahal, paano pag hindi na nihanap si DJ Tapang alagad? Ang dumi na natin nakaplano para sa kampanya. A lot of plans. Alam mo, mahal, kalimutan na natin ang mga planong yon hanggat hindi bumabalik si Erwin. Hoy, Richie. Mag-isa lang ba si Erwin? Hindi. Hindi? Hindi. Dala niya yung kotse ko, si Labs. Nagpalit kami ng kotse para hindi mahalata ni na Papa. Uncle! Uncle, Papa, na hindi siya umuwi. Well, sigurado ka ba na silang dalawa lang magkasama? Ay, wala. Ha? Wala ko alam. Boyong. Hindi ko alam. Boyong, itodo mo. Yes, Itodo mo! Itodo mo! Sino kasama na? Sino kasama na? Itodo mo! Itodo mo hanggang sa makinis! Luz, di mo ba talaga susukuan yan? Baka meron tayong mahanap dito na hindi natin napansin kanina. Mabuti ng sigurado. Alam mo, ang sarap pala ng feeling na ikaw naman yung matreat ng pagkain. Oo, kasi lagi kitang tinitreat dati. Nung tayo pa. Alam ko. Tinitest lang kita kung naalala mo. At kung aamin ka. Umiti ba siya? Hindi ako ngumingiti. Wala kang proof. Maayos ka dyan. Wala raw. Erwin. KR? Di kaya Kapitan Ronaldo to?
ginagawa mo? Nagsisearch tungkol sa Taylor Swift na yan. Oh, ang lapit lang pala rito nun. Saan? Dito. It's just 20 minutes away. 20 minutes? Let's go. Ay, ano na ba nangyayari dito sa pinagkaisahan? Eh habang tumatagal lalong gumugulo. Linda! Saan punta? Ito na naman. Pwede ba, Richie? Wala akong panahon makipagkulitan sa'yo ngayon. Papunta ako sa police station. Ay, bakit? May magre-report ka ba na may nakita kang opa na may killer looks? Ba't talaga ng mukha nito? Hindi, si Luz. Kagabi pa namin hindi makontak baka kung ano na nangyari dun. Ano kasing gagawin mo? Last try. Baka naman kasi makita na natin yung tuntunan niya ng DJ Tapang dito. Pero bakit? Ano? Dahil may mga bagay talaga na hindi dapat sinusunod. At oo, hindi lang yung tungkol sa paghahanap ng DJ Tapang. Aha! May nakita ka? Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak maiipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. Linda, ano kayong nangyari sa anak ko? Auntie, may tumatawag. Ito. Naku, sino naman kaya ito? Hello? Nay. Luz, anak. Kamusta ka na? Ano ba nangyari? Nay, sorry Dad. Ba't kasi ako meron akong kasama ngayon, tinutulungan ko lang. Hindi ko maiwan, kaya bukas na lang ako makakauwi, Oh, sige anak. Pero mag-iingat ka, ha? Oh, ba't mo ginawa yun? May lamok kasi sa pisngi mo kanina Buong gabi niyo na siya pinapahirapan pero hindi pa rin niya sinabi kung nasan si Erwin. Hoy, Richie. Mag-isa lang ba si Erwin? Hindi. KR? Kaya Kapitan Ronaldo to? O, anong ginagawa mo? Nagsisearch tungkol sa Taylor Swift na yan. Oh, ang lapit lang pala rito nun. Saan? Dito. It's just 20 minutes away. 20 minutes? Let's go. Ito kaya yung Taylor Swift? Ito yun Ito, sabi dito. Magandang araw po. Magandang araw naman. May papagawa po ba kayo sa sasakyan? Hindi po kami nandito para magpagawa ng sasakyan. May kailangan lang po sana kaming itanong sa inyo. Erwin nga po pala. PP Swift, akong may-ari ng Taylor. Luz Valde po. May kilala po ba kayong DJ Tapang? Kaibigan po namin siya. Baka po familiar lang sa inyo. Ay, ano na ba nangyayari dito sa pinagkaisahan? Eh habang tumatagal lalong gumugulo. Dati-rati, wala namang kidnapan dito. Marahil matindi itong parating na eleksyon. Nawala na si DJ Tapang tungkol agad dito sa politika. Mga tinitira nila yung mga negosyanteng garapal, mga institusyon na nangaapi. Kahit sino sa kanila pwede yun ang dumukot kay DJ Tapang at saka sa nanay niya. Alam niyo ba ang latest chika? Ano?
Si Erwin daw po. Hindi daw umuwi kagabi. Ha? Eh, saan mo naman na hagilap yung chismis na yan? Eh naku, Aling Tasing. Yung bilas ko. Doon kaya namamasukan sa pamilya Pinagpala. Lola Mau. Lola Mau. Ha? Ano yung binubulong-bulong mo dyan? Kasi, yung kumari kong kapitbahay ng mga balde, ang chismis sa akin kanina, yung si Luz, hindi rin daw umuwi kagabi. Yun na yun. Naku. Iba na ito eh. Ano na yan? Halos sabay-sabay na sila nagkakawala. Nakakapagtaka. Minda! Saan punta? Ito na naman to. Pwede ba, Richie? Wala akong panahong makipagkulitan sa'yo ngayon. Papunta ako sa police station. Ay, bakit? May magre-report ka ba na may nakita kang opa na may killer looks? Sad talaga ng mukha nito. Hindi, si Luz. Kagabi pa namin hindi makontak eh. Baka kung ano na nangyari dun. Gusto mo malaman kung nasan si Luz? May alam ka? Follow me. Ano ba? Bakit tumigil ka bigla? Di ba gusto mo ng impormasyon? Oh. Bago may lumabas sa bibig ko, kailangan i-deposit. Sabi to, kailan naman talaga to. Ate, magkano ba yan? 10 pesos po isa. 10 lang. 10 lang yan. Lahat yan 10. Iba-iba, 10. Ganun. Sige, lutuan mo na, ate. DJ Tapang, hindi ba siya yung naririnig ko sa radyo? Opo, nakita po kasi namin sa notebook niya yung pangalan po ng shop niya. Balak po ata kasi niyang pumunta dito para po magtanong tungkol kay KR. Nag-usap po ba kayo? Hindi naman nagagawi dito si DJ Tapang. Pero baka alam niyo po yung KR na nakalagay po dun sa notebook niya? Pasensya na po, wala po akong alam sa mga sinasabi nyo. Kung wala po kayo paggagawa, marami pa akong gagawin. Pasensya na po. Pasensya din po. Ito ko yung sinasabi niya? May gusto kayo malaman tungkol kay KR. May alam ako tungkol sa kanya. Teka, sandali ah. Ikaw yung mekaniko dito sa talyer. At ang pangalan mo ay Monico? Oo, ako si Monico. Ang mekaniko dito sa talyer na to. At asawa ko si Monica. Huwag mong sabihin nagkakilala kayo ni Monica sa pagmemekaniko mo ng makina ng manika niya nung bata pa kayo. Ha? Paano nalaman? Magkababata kami ni Monica. At ako nag-aayos ng manika niya sa tuwing ito may sisira. Baka po kilala niyo po yung KR dun na nakasulat po sa notebook ni DJ Tapang. Kasi sa tingin po namin, tatay ko po yung binabanggit niya dun eh. Oo. Napag-uusapan namin siya ni DJ Tapang. Nalaman ko pala na nangyari sa kanya. Condolence, ma'am. Salamat po. Pero, paano niyo pala nakilala si tatay? Nagkakilala kami. Nung tinulungan niya ako makuha yung sahod ko, sa dati kong pinapasokan na trabaho. At napakaling tulong niya para sa akin. At malaki rin kasalanan ko sa kanyang nagawa. Kasalanan? Bakit ho? Simula nagkakilala kami, sa akin na siya nagpapagawa ng sasakyan si Cap. At yung huling pagpapagawa niya sa akin ng sasakyan, nakita ko ng problema sa preno kanya sa sasakyan. Ang problema, tinawag ako ni Sir Pepe. At hindi ko na nasabi sa kanya ang problema sa preno sa kanya sa sasakyan. Kasalanan ko nangyari sa kanya.
Gutom yan? Grabe. Kung alam mo lang nangyari sa akin kagabi, maintindihan mo bakit ako nagkakaganito. Kamawa ka naman. Pero wala akong pakialam sa life story mo. Si Erwin tsaka si Luz, ano ngang alam mo? Basta ang kailangan mo lang malaman, safe sila. Huwag mo nang pag-alala yung pinsan mo, ha? Okay. Takaw mo naman eh. Kuha pa ako, ha? Nakausap daw ni Erwin tsaka ni Luz si Monico na mekaniko yung asawa ni Monica. Paano malalaman? Tinext ako ni Luz, gamit yung telepono ni Erwin, meron daw siyang sasabihin tungkol sa pagkamatay ni Uncle Ronaldo, sabi ni Auntie. Pero pagbalik na lang daw niya. Tungkol saan daw? Tinanong ko nga eh, hindi naman sumagot. O paano? Ano pala ako makukuha sa yung impormasyon eh, hindi ko na rin kailangan bayaran to. Ako magbabayad? Oo, wala naman akong kinain, ikaw lang kumain eh. Ate, nabilang mo ilang stick yun? Meron yan. Ate. Kulang pera mo. Hindi. Wala lang akong cash. Bakit? Lakas mo kumain. Ate. Makatanggap ka ba nito? Siyempre hindi, no? Oo nga eh. Linda. Treat mo na to. Sige na, ganito na lang. Ililibre na lang kita sa restaurant para makabayad ako sa'yo. Talaga? Ate, sa'yo na itong wallet ko. Bayad na. Okay na. Thank you, Kain na ako ulit. Fish balls. Fish ball. Mayor! Ay! Kamusta na? Konsehal! Pasok ka! Kamusta? Eto, hindi pa rin nakakakilos ng maayos. Kaya ako nandito. Para kumilos para sa'yo. Yan ang gusto ko sa'yo. Parehas tayo nang iniisip. Anyway, ngayon na na-raffle na ang aking plunder case. Baka, syempre, alam na natin kung sino ang judge na susuyuin. Ako na bahala dyan. Good. Ay, yung anak ko nga pala. Oh. Nagpaalam kanina. Yung sabi, dito daw ang punta. Si Amor. Kanina nga, parang wala na siya dito. Kanina pa siya nag-alis. Oh. At hindi ni sabi kung saan ipunta. Ang dami nawawalang anak! Una, si Erwin. Ngayon naman, si Amor. Ano naman tayo? Soap opera? Mahal naman. So ano, saan mo ako ililibre? Ikaw! Kahit saan mo gusto. Kahit saan? Teka, iisip ako Alam ko na. Bakit di tayo mag-double date na Erwin tsaka ni Luz? Wow! Right nga, text ko nga yung dalawang yan. Buti nga daw, malakas yung signal nila dun sa may Taylor Swift. Kaya nakakapag-text pa. Taylor Swift? Taylor Swift? Manda ka sa akin, Erwin. You belong with me. Luz, okay ka lang ba? Bakit ko naman itatanong yun? Alam mo, hindi ka okay after nung nalaman natin. Sa totoo lang, Erwin, nasasaktan ako na malaman na talagang aksidente lang yung pagkamatay ni tatay. Pero siguro ayos na rin kasi at least sasagot na rin yung tanong namin ni nanay. Erwin, sorry kasi sinisi ko yung papa mo sa pagkamatay ng tatay ko. Sana mapatawad mo ko. Naiintindihan kita.
nawalan na rin ako ng magulang. Kaya alam ko kung gaano kahirap. Bago mawala si Mama, naghanap ako ng masisisi. Kung sana pinilit ng mga doktor niya na magpa-test nang maaga, edi sana nakita nila ang cancer niya bago naging huli ang lahat. Kung sana hindi naging masyadong busy si Papa sa trabaho. Pero unti-unti, natanggap ko rin yung nangyari sa kanya. Darating ka rin dun, Luz. Kailangan lang talagang magpatuloy ang buhay. Kailangan mong ipagpatuloy yung mga ginagawa mo na ikaka-proud sa'yo. Ni Cap Ronaldo. Si Amor talaga. Ayaw pang sabihin ko nasaan siya. Puro ano na lang siya yung, I've got this, Dad. I'll call you later. Panyero, baka nakakalimutan mo. Hindi na bata si Amor. Ito naman. Ayan nga at malapit na siyang maging vice mayor. Sabagay. Mga mayor. Ay, cellphone ko. Excuse me, sasagutin ko na lang to. Sige, mahal. Hello? Hello, Mayor. Itong mga cellphone, minsan walang kwenta rin. Pag nakapatay ang location feature, di mo rin magamit para matrack yung mga mahal mo sa buhay. Ganun ba? Pero, sa bagay, makikilala mo naman ang isang tao sa pag-obserba kung paano nila gamitin ang cellphone nila. Sandali. Ano ba yung ibig mo sabihin? Mayor, alam mo naman yung nangyari sa aming mag-asawa, hindi ba? Oo. Nagsimula na may tumawag sa misis ko. Tapos ayun, lumalayo siya kapag sinasagot niya ang cellphone niya. Tapos nagkataon, kahit saan pumunta, lagi niyang bitbit ang cellphone niya. Hanggang sa CR, bitbit niya cellphone niya. Sandali. Bakit sinasabi mo sa akin dahil Ha? Ano? Gusto mo sabihin? Hindi, sinasabi ko lang. Ayun! Nalaman kong totoo. Meron palang iba. Nauwi kami sa hiwalayan. Sandali. Sinasabi mo ba sa akin yan? Sinasabi ko, Mayor, mas mabuti na lang magduda kaysa sa bandang huli. Magulat ka na lang. Iniwang ka na. Mahal? Mahal! Salamat. Siguro magandang bumalik na tayo sa pinagkaisahan. Siguro mga pulis na lang bahala kila DJ Tapang tsaka sa nanay niya. Pero Luz, di ba may usapan tayo? Kailangan ko pang mapatunayan sa'yo na wala kaming kinalaman sa pagkawala nilang mag-ina. Erwin, Luz. pulis na ang bahala sa kanila. Mas mahahanap nila sila DJ Tapang. Nandito na rin tayo. Alam mo yung Luz na kilala ko, tinatapos kung ano yung sinimulan. May narating na naman tayo dito, di ba? Sayang naman kung bibitaw lang tayo. Ano ba yung pinag-usapan natin? Yung
Yung tungkol sa nalaman natin kanina. Tungkol sa papa mo. Ano, Luz? Bibitawan mo na lang ba? Ano? Turn left? Wala namang kanan dito eh. Ang gulo mo. Ay, naku. Teka nga, tatabi ko muna. Wait, no. Huwag mo ko susukuan! Wait, no! Okay, wait. Amor, kalma. Ang kailangan mo lang ay car charger. Okay? Car charger. Okay. Nasaan na ba yung car charger? Ito. Wala. Sakto. Wala din. Ah! Nakakainis! Kailangan ko maabutan si Erwin para mahabol ko sila bago sila magkabalikan ng ex niya! Hi, baby. I miss you too. Ay, Katagon! Bakit talaga nandito? Saan ka ba nanggagaling, ha? Lagi ka sumusulpot! Now you realize. Nasa GPS ka ng puso ko. Ew. Di ba na-realize yun? Teka, parang malayo ka na sa balwarte mo, ha? Saan ka ba pupunta? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Naliligaw ka, no? Ha? Ako? Naliligaw? Hindi, no? Hindi. I know exactly where I am. Yeah, really? Oo. So, where is it now? Malayo pa sa pupuntahan ko. Mi amor, pag kailangan mo ng tulong ko, sabihin mo lang. Ha? Sige, can you help me? Sure. Lobat yung phone ko. Bibili kita ng bagong cellphone. Mainit yung aircon ko. Bibili kita ng bagong kotse. Masyadong mataas yung araw. Papalitan ko ng buwan. Gagawin mo? Last try. Baka naman kasi makita na natin yung tuntunan niya na DJ Tapang dito. Pero bakit? Anong... Dahil may mga bagay talaga na hindi dapat sinusukuhan. At oo, hindi lang yung tungkol sa paghahanap kay DJ Tapang ang tinutukoy ko. Aha! May nakita ka? Ito, sabi, sa tagal ko sa radyo, sa tagal ng serbisyo ko para sa bayan, wala pa akong naranasan ng ganito. Oo, ako si DJ Tapang at hindi ko pa alam ang lahat. Marami pa akong kailangan matutunan. Teka, balik mo yan. Sabi na nga be, wala dito yung binabasa mo. Gawa-gawa mo lang yan, no? Ang totoo, ayoko lang talagang matapos yung time na magkasama tayo. Kaya gumawa ako ng paraan para ma-extend yung time na yun. Kasi na-miss ko to. Sobra. Na-miss kita. Sobra. Sorry. Alam kong ayaw mo makarinig ng mga ganito. Erwin, may water bill dito na nakapangalan kay DJ Tapang. At iba yung address.
Baka may iba pa silang bahay. Puntahan kaya natin. Tara. I missed you so much. I really missed you. Ano to? Ay, mahal. Magpapaliwanag ako. Kakalong! Wala na tayong wifi kasi siraan. Paano bang kamalasan dala mo? Excuse me! Anong malas? Wala akong balat kahit saan, no? Baka ikaw may balat. Patingin nga. Whatever! Aray! Oh! Pogi! Balat ko lang? Okay lang, malayo naman sa bituka yan. Yung puso ba natin? Pwede paglapitan? Ito nga yung billing address. Tsaka yun yung kotse ni DJ Tapang. Tara. Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak maiipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo'y wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. Siguro mga pulis na lang bahala kila DJ Tapang, tsaka sa nanay niya. Pero Luz, di ba may usapan tayo? Kailangan ko pang mapatunayan sa'yo na wala kaming kinalaman sa pagkawala nilang mag-ina. Erwin. Luz. Alam ko na. Bakit di tayo mag-double date ni Erwin tsaka ni Luz? Wow! Hindi, wait nga, text ko nga yung dalawang yan. Buti nga daw, malakas yung signal nila dun sa may Taylor Swift. Kaya nakakapag-text pa. Taylor Swift? Taylor Swift? Oo, ako si DJ Tapang at hindi ko pa alam ang lahat. Marami pa akong kailangan matutunan. Teka, balik mo yan. Sabi na nga ba wala dito yung binabasa mo. Ayoko lang talagang matapos yung time na magkasama tayo. Na-miss kita. Erwin, may water bill dito na nakapangalan kay DJ Tapang. At iba yung address. Baka may iba pa silang bahay. Ayan o, tingnan nyo. Ang linaw-linaw ng text ng bilas ko. Tingnan nyo, mukhang may problema sa bahay ng ating first couple, ng mga pinagkaisahan. Ayan o, tingnan nyo. Naku, alam mo sa dinami-dami ng mga masamang ginawa niya, bumabalik lang lahat sa kanya yan eh. Lahat ng masamang ginawa niya. Lola Tasing, bilib ako sa'yo. Ang bilis mo magbaba ng hatol. Talo mo pang huwes eh. Alam mo, sinasabi ko lang naman kung ano ang iniisip ng mga tao. Ewan ko ba kung bakit bilib na bilib kayo kay Mayor Victor na yan. Napakaraming ebidensya ng katiwalian. Yung mga ginagawa niya. Ewan ko ba kung nasaan ang isip ninyo. Dapat nakikita nyo yan eh. Para ka naman bagong sa kalakaran dito sa atin. Siyempre,
kailangan gumastos ka ng malaki sa pangangakanya para iboto ka. Ngayon, kung nanalo ka, nakaupo ka na, andyan yung mga project. Siyempre, nakaharap na sa'yo, may project sa pera, bahala ka na kung ibubulsa mo yun o hindi. Ngayon, sa ibang bayan, binubulsa. Sino kawawa? Yung mga tao nga. Eh, buti na lang kamo dito sa lugar natin, kahit paano, may mayor na tumutulong sa atin. At may nagawa. Diba kahit paano. Ganun lang yun Eh, alam mo sa'yo, okay lang yung kahit paano eh. Pero mali yun. Dapat talaga kung ano talaga yung pera ng taong bayan, maibalik sa bayan, maibalik sa tao, magamit talaga sa pangangailangan ng tao. Yun ang tama. Dapat talaga mapunta yun talaga sa taong bayan. Yun ang dapat. Hindi dapat ganun na talagang kumbaga sa ano, parang kawawa ang kawawa ang bayan natin eh. Daming dapat ayusin dito. Pera natin yan. Pera natin yun. Kaya dapat talaga, dapat lang mapunta yun sa tama. Hindi dapat maibulsa yun. Hindi dapat kung saan-saan madala. Sa tamang mamumuno. Sa tamang mamumuno. Yun. Nagtitiwala ang taong bayan. Kaya dapat talaga, tama lang talaga na magkasira-sira talaga itong buhay ni Mayor Victor. Marami siya talagang sinira eh. Tasing. Yun yan eh. Aling Tasing. Huwag ganon. Huwag ganon. Abe, kahit naman sabihin pa nating masama o hindi maganda ang palakad ni Mayor Victor, ha? Mas mali naman at pangit na maghangad tayo ng masama sa kapwa. Abe, kasal yun si Mayor Victor at saka si Ma'am Dina, di ba? O kung ano man yung problema nila, magandang isipin natin, maayos sana. Yan naman talaga ang hinahangad ng taong bayan eh, maging maayos ang lahat. Inuupo natin ang mga ibinoboto natin para talagang gumawa ng mabuti, ayusin talaga, gampanan ang dapat nilang gampanan sa bayan na ito, dito sa lugar natin. Tama. Ito nga yung billing address. Tsaka yun yung kotse ni DJ Tapang. Tara. Si DJ yun ah. Nay, bahala sa'yo yan, ha? Baka maulog ka naman, hindi ka lang. DJ? Tita, ano nangyayari dito? Luz, umalis ka dyan, baka makagat kayo. Akyat, please. Dali na, Iha! Oo. Umakyat ka na, dali na! Diyan lang yun! Luz, akit na lang tayo. Nay, ano ba to? Lumusot ba? Lumusot pa sa ilalim? Totoy? Oo. Parang doon ko nakita eh, doon nagpunta eh. Nasa'yo! Teka lang, huwag naman ako takutin. Teka, ano ba yung kinakatakutan nyo? Oo nga, buhaya ba? Hindi! Ano siya eh, basta gumagapang siya pag ganun, no? Ahas? Hindi siya ahas, nakakadiri! Ganun! Bayawak? Hindi. Eto, last clue na. Gumagapang siya, may pakpak siya, tapos lumilipad siya ng ganun. Ganun, kaya kami napasigaw ni nanay. Paro, G? Ano ba talaga? Sirit na. Ipis! Dami mo nang natutusok. Tusok ka ng tusok. Wala ka nang pambayad, di ba? Kulang na nga yung pera mo eh. Uy, grabe naman. Meron nga ka pambayad na iwan ko lang. Ikaw na lang muna kasi taya. Ay, wow. Ako pa talagang taya. Wala naman ako nakuhang impormasyon sa'yo, tsaka FYI. Hindi kita boyfriend para ilibre kita nun. Layo naman sa bituka yan. Yung puso ba natin? Pwede paglapitan? Alam mo, Minda,
Na-realize ko lang. Ngayon lang. Ngayon lang? Oo, ayan. Ayan, ngayon. Na-realize ko lang. Hindi kagaya ni Erwin sa ni Luz. Wala pala tayong backstory. Pinsang ka lang ni Luz. Best friend lang ako ni Erwin. Sabagay, alam mo may point ka. Para lang tayong sumasaw-saw kay Erwin tsaka kay Luz eh. Kasi dati nung okay sila, okay naman tayo, di ba? Hindi tayo close, oo, pero okay tayo. Ngayong magkagalit sila, magkagalit din tayo. Kaya nga dapat, labas tayo sa conflict nila eh. Bakit hindi tayo maging... Ano yan? Map! Ha? Ang dami mong alam. Sige na nga, paandarin mo na. Sakalam! Wala na nga tayong wifi na siraan. Paano bang kamalasan dala mo? Excuse me! Anong malas? Wala akong balat kahit saan, no? Baka ikaw may balat. Patingin nga. Whatever! Ay, naku talaga. Kailangan natin makaalis dito. Ano ba? Cool, baby, cool. Cool ka lang. Ha? Ayusin mo to. Ayusin mo yan! Kapag hindi mo na ayos to, hindi ka na makakalapit sa akin. Ever! Ever! Ikaw, may amor, napaka-possessive mo. Ikaw talaga. Alam mo, mi amor, ito tandaan mo to. Tandaan mo to. Handa akong magpa-under sa'yo. Mahalin mo lang ako. Gagawin ko lahat. Tumigil ka nga! Paandarin mo to! Ano yan? Ano yan? Ang dami mong tinda sa mukha! Naku, lagot. Atay, ligaw na tayo. Ha? Ano? Ipis. Oo, ipis. Bumaba na tayo. Luz, baka naman makagat ka. Nakatakas na yon. Luz, nagtatago lang yun. Baka makagat ka. DJ, kung may nagtatago dito, kayo yun ang nanay mo. Hindi, Luz, hindi kami nagtatago ni nanay. Ganito kasi yun eh, parang ganito yun, no? Nagising kami, tapos nakidnap kami, parang yun, nakidnap kami sa bahay nila. Bahay namin, na bahay nila. Tapos, nagising kami ulit, tapos may ipis na, lumilipad siya, pag ganun. Kaya kami nasigaw ni nanay. Ayun. Tama, di ba, Nay? Tama ako. Totoy, mali. Oo, tama. Tama yun nga. Nakidnap kami, tapos... Tama na ho. Alam namin hindi kayo nakidnap. Oo nga. Kasi wala namang nakidnap na binabayaran ni Bill. Nakapangalan sa inyo yung bahay na to. DJ, tumingin ka sa akin. Gusto ko malaman ang totoo. I missed you so much. I really missed you. Ano to? Hi, mahal. Magpapaliwanag ako. Sinong sinasabihan mo ng I miss you so much? Ang mga followers ko, mahal. Nagre-rehearse kasi ako ngayon para sa live ko. Buti na lang rehearsal pa lang ito. Kung hindi, nakita ka na nila. Mahulaan nila kung sino si Madam P. Madam P? Ano bang ginagawa mo, Dina? Nagla-live selling ako, mahal. Ang ginagawa ko kasi, nagsusuot ako ng mask na ito para hindi alam ng mga minors, yung mga nagko-comment ng mine, kung sino ako.
Ang alam lang nila, I'm a rich woman willing to let go of my beautiful things. Pero hindi mo naman kailangan gawin to. Binibigay ko naman lahat ng gusto mo. Alam ko, mahal, you've taken a very good care of me. Pero panahon na rin naman na may gawin din ako for you. Alam ko na ayaw tigilan ng mga kalaban mo. Diba, ayaw kanila tigilan. So, naisip ko, ibenta ko na lang lahat na ito para may pambayad tayo sa abogado mo. Ang sweet naman, Mayor. Pero sandali. Nabanggit niyo yung salitang abogado ng diretso, Mayor. Ang galing na magtagalog ni Ma'am. Hindi na abogado or abodado, Mayor. Yes! Oo nga. Sandali, bakit dumiretso yung pananagalog mo? Kasi magaling naman ako managalog. Yeah, tinago ko lang yan kasi alam ko, gusto ng mahal ko yung baluktot-baluktot ko. Ang sweet, Mayor. Sana all. Alam mo, mahal, Dina, tanggalin mo yung maskara mo. Lumapit ka sa akin. Hawakan mo yung kamay ko. Alam mo, Boyong. Sorry po. Alam mo, Dina, ngayon ko lang napatunayan na ikaw yung perfect partner ko. Na pwede ko samahan mo ko dahil ito yung laban ko na kailangan kita. At saka, hindi mo kailangan gawin lahat ng ito. Ibenta yung gamit mo. Magtago ka sa kung sino man at ano ka ngayon. Ang gusto ko, magpakatotoo ka. Dahil yun ang gusto ko. Ikaw lang. Salamat, mahal. Thank you. So, itatabi ko na lang lahat na ito. Pero alam nyo, nag-i-enjoy ako, magaling ako magbenta. Pero gets ko rin naman, naiintindihan ko kung bakit ayaw mo. Mahirap din naman kasi kapag alam nila si Madam P ay asawa ni Mayor. Oo nga, Mayor. Tsaka, di bale, naka 350,000 naman ako sa una kong live. Di ba, okay naman siguro yun. Sandali. Magkano nabenta mo? Mayor. 350,000. 350,000? Yes. Alam mo, mahal, hindi naman sa minamanduhan kita na tumigil ka. Ang akin lang naman, mukhang nag-i-enjoy ka naman dyan sa ginagawa mo. Kaya ituloy mo lang yung pagbenta. Tuloy niyo, Ma'am. Talaga? Opo. Oo. Okay lang, mahal? Okay lang. Nagmamaskara ka naman, di ba? Oo naman. Siyempre. Ayun naman Yun, pala. Alam mo, mahal, marami pa akong mga gamit doon na pwede mong i-dispatcha. Ibenta mo na rin. Talaga? Oo. Nice! Sige, game! Boyong, Mayor, yung mga binili kong sapatos at saka relo sa Europe nung isang taon, yes po. Kunin mo, pagpipilian ko. Sige, Mayor. Masusunod. Oo, sandali, hindi ako kasama. Sorry. Kunin mo lang yung mga sapatos. Right away, Mayor. Buti na lang, hindi galit yung mahal ko. Hindi, ibenta mo ng mahal. Ibenta ko lahat, mahal. Oo, Lahat. triplihin mo yung mga presyo. Lahat. Oo, pag Pwede. ganyan na nagbebenta, bibili lahat Ako, sa'yo. kita tayo ng dami-daming pera dito. Daming pera. Luz, kinakailangan namin umalis ni nanay. Kasi nakakatanggap ako ng madaming death threats. Dahil dun sa mga nakatrabaho ko. Sus, DJ Tapang. Akala ko DJ Tapang, DJ Duwag naman pala. Hindi ako duwag. Kahit kailan hindi ako duwag sa lahat ng death threats, pero dito kasama yung nanay ko. At alam niyo ba kung anong gagawin sa kanya kapag kinidnap siya? Papalabahin siya na 1 kilo, kilo-kilong maraming kilo na labahin. Di ba, hindi pa inaawa? Tapos, walang washing machine. Paano lang ang gagamitin ko? Kasi hindi ko na kayang maglaba. Kawawa naman ako. Nay. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip na magtago kami. Pinano talaga namin to. Halika. Sige pa. Kalat mo pa, Totoy. Yan, parang ganito.
Para maniwala silang pinasok talaga tayo. Baka okay na to. Baka hindi naman maniwala yung mga polis pag inimbestigahan nila tong crime scene na to. Yun ang goal. Para isipin nilang kinidnap talaga tayo. At walang makakahanap sa atin kahit isa. Nay, pwede ba request kahit isa lang? Pwede ba ako magpaalam kay Luz? Toto'y hindi. Paano kung masundan siya? Gusto mo yata talagang mapasabak si nanay sa paglalaba eh. Tay, siyempre hindi naman sa ganun. Di tara na. Tara na. Hayaan mo na yan dyan. Ano pa? Halika na naman. Teka na, yung favorite pen ni tatay. Sige. Hindi ko lang. At ikaw pa mismo ang tumawag para mag-tip sa mga pulis? Pati sila, niloko mo? Luz, sorry. Hindi ko kaagad nasabi sa'yo. Hindi ko sinasadya yun. Sinadya mo na. Ito kasi si nanay. Ano? Ikaw kasi. Ako sinisisi mo? Wala kang utang na loob. Ngayon ako pa masama. Bahala ka na nga magpaliwanag sa kanila. Nay, tigil mo nga yung Nay! Teka. Pwede bang ako naman ang magtanong? Isang tanong lang. May kinalaman ba yung papa ko sa mga death threats na nakukuha mo? Wala. Matagal ko nang binabatikos si Mayor Victor pero wala akong nakuha kahit isang death threats. Wala. Ang goal niya lang talaga, in fairness, magpayaman, ganun. Paano magpayaman? Isang tanong lang, di ba? Mga manluloko kayo. Luz! Luz! Luz, pakinggan mo naman ako! Please! Napakinggan ko na lahat, DJ. Sawang-sawa na ako na makinig sa mga panloloko mo. Panloloko? Isang beses pa lang naman nangyari yun eh. Isang beses? So may plano ka pang sundan? Alam mo, nagpapapangit na nga ako eh. Alam mo bang pangarap kong mabasted? Ever! Alam mo, don't talk to me! You're so dirty! Michi, ang sakit ng tiyan ko. Oo nga eh, na-impacho yata tayo. Di kasi tayo nagtutubig. Tubig ka. Sige na, ihatid na kita. Hindi na. Kaya ko sarili ko. Huwag mo akong intindihan. Luz, huwag ka na mag-commute. Gabi na oh. Baka mamaya may hold-upper pa. Kung ano gawin sa'yo, nakakatakot. Wala akong kinakatakutan. Sige. Bye, Erwin. Luz! Luz! Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak maiipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. Ito nga yung billing address. Tsaka yun yung kotse ni DJ Tapang. Tara. DJ yun ah. Aray! Oh, Pogi! Part ko lang? Okay lang, malayo naman sa bituka yan. Yung puso ba natin? Pwede paglapitan? DJ! Tita, ano nangyayari dito?
Luz, umalis ka dyan, baka makagat kayo. Teka. Ano ba yung kinakatakutan nyo? Ipis! Ayusin mo to. Ayusin mo yan! Kapag hindi mo naayos to, hindi ka na makakalapit sa akin. Ever! Ever! Bahala ka na nga magpaliwanag sa kanila. Nay, tigil mo nga yung Nay! Teka. Pwede bang ako naman ang magtanong? Isang tanong lang. May kinalaman ba yung papa ko sa mga death threats na nakukuha? Wala. Matagal ko nang binabati ko si Mayor Victor pero wala akong nakuha kahit isang death threats. Wala. Mga manloloko kayo. Luz, pakinggan mo naman ako. Please. Napakinggan ko na lahat, DJ. Sawang-sawa na ako na makinig sa mga panloloko mo. Panloloko? Isang beses pa lang naman nangyari yun eh. Isang beses? So may plano ka pang sundan? Siyempre wala na. Bakit gusto mo pa ba ng isa? Tama na. Pagod na ako sa mga manloloko. Pareho kayo nito ni Erwin eh. Teka, sandali. Ba't nandamay ako dito bigla? Siya lang yun, Luz. Ako kahit kailan hindi ako nagsinungaling sa'yo. Hindi kita naloko. Ayaw mo lang talaga maniwala sa akin na walang nangyari sa amin ni Amor. Luz, sa akin ka maniwala. Ako lahat ng pinaramdam ko sa'yo, totoo lahat yung kung ano yung nasimulan natin. Gusto ko ulit-ulitin natin yun. Sinabi ko rin yan sa kanya dati. Bakit sinabi mo rin ba na, no? Mahal kita, Luz. Akong paniwalaan mo. See? Parehong-pareho talaga kayo. Alam mo, Luz, hindi kami parehas niya ni Erwin. Kung siya, papas boy siya, ako kaya kong tigilan yung pagiging mamas boy ko. Lahat, kaya kong maging matapang sa lahat ng oras. Gusto mo, sundin kita palagi eh. Talaga? Oo. Totoy, hindi pa ba tapos yung usapan nyo dyan? Yung ipis lumipad na naman. Ipis, asan? Baka nandyan, ha? Hanapin mo, dali! Teka lang, Nay. Luz, sige na. Totoy, ano ba? Tatayo ka lang ba dyan o papaluin kita? Kanina mo pa ako ginagalit, ah. Luz, kailangan ko kasi kasuhin yung nanay. Ayos lang, TJ. Pumunta ka na dun sa nanay mo at hanapin mo na yung ipis. Siguro hanggang dito na lang ang kwento natin. Excuse. Luz. Ano ba naman yan, Totoy? Umakyat ka na nga dito! Ang dami ng ipis! Tama pala talaga ako simula pa lang. Malinis talaga yung pangalan ni Papa. Buti na lang pala talaga. Hinanap natin si DJ. Kasi, ang dami kong napatunayan. Di ba? Una, proven na walang kinalaman si Papa sa pagkamatay ng tatay mo. Aksidente lang yun. So, case closed na yun. Pangalawa, si DJ na mismo nagsabi na wala daw anumang death threat sa kahit kaninong kritiko niya. Malinaw mo naman narinig yun, di ba? Hindi ka naman bingi. Luz, isa na lang talaga yung hindi ko napapatunayan sa'yo. Yung sinasabi mo, niloko kita. At yung may nangyari sa amin ni Amor! Luz, kahit anumang misunderstanding natin, always remember na nangyari sa atin. I love you. I love you. I love you.
Start mo. Start mo pa. Uy, ayaw nga! Sige. Isa pa. Ayaw pa din! Isa pa. Alam mo, ayaw talaga! Last na. Ayaw nga! Grabe, alam mo, sobrang haggard ko na, sobrang oily ko na! Alam mo, hindi ka na nga tumutulong dito. Nahiya naman ako sa ka-oily yan ng mukha mo. Alam mo, nagpapapangit na nga ako eh. Alam mo ba ang pangarap ko mabasted? Ever, alam mo, don't talk to me, you're so dirty. Arte. Ano? You're so dirty! Ang arte mo! Kaya nga, mahal na mahal kita eh. Teka nga, bakit ba walang kahit isang car na dumadaan dito? Tingnan mo yung nasa harap mo. Basahin mo nga. Oh no! Ito yung road project ni Dad nung eleksyon na pinapagawa niya. Ano pinagagawa? Wala namang pag-agawa dyan sa kaling yan. It's none of your business dahil wala ka ditong komisyon. In fact, isa kang malaking konsumisyon. Niligaw mo pa nga ako eh. Si Erwin ang nagliligaw sa'yo. Ako, nasa tamang landas ka ng pag-ibig ko. Ew. You know what? Following you was a mistake. Hindi mo ko deserve. In fact, hindi tayo bagay. You're so dirty! Ayan o. Ano ka ba? Parang dirty ice cream lang yan. Masarap din yun. Umalis ka na nga dito! Alis! Alis! Ew! Sige nga, start mo nga ulit. Bye! Hey, baby, wait! Erwin, hanggang kailan ka mag-e-emote dyan? Gabi na oh. Hindi naman. Konti na lang. Sige. Aalis na ako. Luz, ito naman hindi makapaghintay. Sige na, ihatid na kita. Hindi na. Kaya ko sarili ko. Huwag mo akong intindihin. Luz, huwag ka na mag-commute. Gabi na oh. Baka mamaya may hold-upper pa. Kung ano gawin sa'yo, nakakatakot. Wala akong kinakatakutan. Sige. Luz. Bye, Erwin. Luz! Luz! Amor? Sa kalam? Richie, ang sakit ng tiyan ko. Oo nga, eh. Naimpacho yata tayo. Di kasi tayo nagtutubig. Tubig ka. Okay ka na? Medyo. Naku, gabi na pala. Kumusta kayo si Erwin tsaka si Luz? Hala, sino yan? Galing, no? Parang naririnig nila tayo. Parang connected tayo sa kanila. Oo nga eh. Parang dapat connected na rin tayo. Kunin ko na number mo. Ay, sige. 09, Shimmer Sharon, Shimmer Sharon. Got it? Got it!
nasiraan kami. Ilang beses kami nasiraan. Ikaw kasi! Ikaw talaga yung nagkasala. Ikaw. Kotse mo yun. Inaano pa ako. Ano nangyayari sa'yo? Ha? Ha? Giniginaw ako. Gusto mo akapin kita para hindi ka lamigin? Ew! Naiinitan na ako. Iinit na ng ulo ko eh. O sige, bibili akong yelo. Ba't gusto mo? Erwin, iuwi mo na ako. Yun yung gusto ko. Amor, sa highway lang kita maihatid, ha? Si Luz ang ihatid ko. Whether she likes it or not. Sakay na kayo. Tigas na ulo mo eh. Alam mo, takot akong makaribal niyan. Insecure sa akin yan. Tsaka na nga! Ako na maghahatid sa'yo. Hindi! Mahal. Yeah, mahal. Sana all. Uy! Erwin, anak! Mabuti nakauwi ka ng safe. Oo nga, dumating kang ligtas, Erwin anak. Buti na lang. Sir Erwin, natutuwa kami nandito kayo at ligtas ang kalagayan ninyo. Salamat. Isa lang talaga concern nyo, ha? Pero I'm good. Oo, yun naman pala eh. Pwede na tayong matulog dahil gabi na. Good night, Erwin. Sweet dreams, sir. Pa, teka lang. Oh. I have good news eh. Kaya lang kung inaantok na rin naman kayo, pwede naman bukas na lang. Ay, hindi. Anak, actually, gusto talaga naming magpuyat ngayon. Actually, ang pakiramdam ko nga para akong kwago. Ano ba yung good news mo? Pa, napatunayan ko na wala kayong kinalaman sa pagkamatay ni Tito Ronaldo. Aksidente lang lahat. Pa, sobrang saya ko napatunayan ko na rin kay Luz na hindi tayo pamilya ng sinungaling. Thank you, Erwin. Thank you. Siguradong masarap ang tulog natin ngayon. Gabing-gabi na eh. Magpatulog kayo. Tutulog na ako kanina eh. Alam niyo naman nila, consideration lang sa mga tao. Alam niyo naman na maraming problema sa pag... Tulog. Bilis ah. Tapikin mo. Tapikin mo. Gusto niya yan. Si Richie. Yan. Dantay mo. Dantayan mo. Dantayan mo. Yan. Yung leeg, yung sa mailalim ng leeg, kamot-kamutin mo. Yan. Gusto niya yan eh. Yan. Ganyan. Ganito? Ngayon? Sa mailalim na. Yan. Ganyan. Iya mo na yun, anak. Ha? Huwag ka na masyadong malungkot. At least ngayon, alam na natin ang totoong nangyari sa Tatay Ronaldo mo. Magkakaroon na tayo ng peace of mind. So, pwede na pala tayo. Linda, sinong tayo? Parang kanina ka pa dyan, ha? Sino ba yung ka-text mo? Anong tayo? May sinabi ba kang tayo? Sabi ko, pwede na kayo ulit. Kasi 'di ba, peace na kayo ni Erwin. Hindi, no? Hindi pa kami at peace nun. Hindi pa kayo at peace. So, ibig sabihin, may pag-asa pa, magkakabalikan pa kayo, ganon? Nay. Wala sa isip ko yun si Erwin. Alam mo ba kung ano yung nasa isip ko? Ano? Yung pangako ko kay tatay na hindi mawala sa walang biglaan niyang pagkamatay. At the best way para ma-honor ko yun is ipanali yung eleksyon. Tama rin naman. Naisip mo na best way. At yan din ang best way para mailayo mo si Erwin sa maduming politika. Para hindi na siya matulad doon sa tatay niyang si Victor. Baka naman maging corrupt din yan balang araw. Tsaka alam ko, naiintindihan kita anak na ayaw mo magkabalikan kayo kasi madidistract lang siya. Kasi hanggang ngayon iniisip ka pa rin niya, sure ako. Sweet naman pala.
O hindi, no? Hindi ko lang maiwasan isipin talaga yung lalaking yun. Concerned lang ako. Hindi pa pwedeng ganun. Eh, hindi naman si Erwin yung tinutukoy ko, yung ka-text ko. Sweet. Erwin ko siya. Ka-text ba yan o manliligaw? Pati ba? Basta, ay, akin na! Nagre-reflect na! Akin na! Ate, oh! Paligid ko, mga bata na! Akin na talaga! Mahal, mukhang masarap yung tulog mo kagabi, ano? Nako, masarap talaga dahil pagising ko parang... Shhh, mahal. Huwag mong sabihin yan. Baka makarinig ka ni Moreno. Diba? Ganun ba? Oo. Hindi kasi pagising ko parang bigla akong gumaling eh. Anyway, alam mo, malakas ang kutob ko na magwawagi ako sa huli. At wala nang makakapigil pa sa mga masasaya kong araw. Di ba, mahal? Yes, mahal. Magwawagi tayo. Uy! Boyong! Mayor, Ma'am Dina, mukhang masaya kayo ah. Oo, sa tulog. Mayor! May dumating pala na sulat sa inyo galing Sandigan ba? Mukhang masaya ang laman ng Mayor! letter na yan. Matindi, Mayor. Anong sabi? Sabi nila, ibinasura na nila yung apela mo doon sa aligasyon sa'yo, Mayor. Tuloy ang kaso, iniintay lang nila yung petsa ng hearing. Tuloy ang kaso, Mayor. Pinasura yung apela, Mayor. Ang kulit talaga na Sandigan ba? Hoy! Tumigil na nga kayong dalawa! Panira kayo ng masayang araw ko eh. Tawa pa kayo ng tawa eh, no? Masaya kayo. Ang saya-saya niyong dalawa. Hindi, man. Oh. Erwin! Sir. Buti gising ka na. Ha? Eh, hindi pa nga ako nakatulog eh. Perfect! Perfect! Talagang ready ka sa laban na ito. Talagang perfect yan para maipanalo mo ang laban na ito. Yes! You're so ready. Gising na gising ka. Oo nga eh. Pungay naman. Okay na. Binasura? Binasura, Mayor. Binasura. Ayun o, nakalagay. Ito puyat. Basura. Tapos puyat. Bakit hindi mo agad pinakita sa amin yung Luz? Kasi gusto ko ikaw mag-isa magtrabaho para malaman mo lahat. At hindi nadadamay si Luz. Dalawa ang paraan para yumaman. Kailangan may business ka. Tama. O hindi naman kaya, may illegal business ka. Cause ano to? Ay, guys! Ayan na yung mga campaign materials mo. Mayor! Anong gagawin natin? Pangalawa lang si Sir Erwin sa survey. Boyong naman, relax lang. Ikaw masyado ka nagpapaniwala sa mga survey na yan. Ano yun? Anong sasabihin mo? Tama yung sinabi mo tungkol sa pagpapatakbo ng pamilya ko sa pinagkaisahan. And I was too blind and naive to see it. Paano mo nasabi yan? I mean, may mga ebidensya ka ba sa mga kalokohan ng papa mo? Hindi ko kailangan ng ebidensya. Ito na yun.